si dating Mayor Joseph Ranyola. Sir JR, good morning. Magandang umaga sa Angelo at sa lahat ng nakikinig sa programa. Opo, ang sinasabi ho ninyo, we should not rely only on the coordinate. Kasi nga, kita ho ninyo, ang pinagbasihan ho ng ICI, ng ibang mga investigating agency ay coordinates. Yung pala, palpak. Ngayon, ang sabi nila, teka mo, magre-revalidate tayo, di ba? Balikan mo na naman. Balikan mo na naman yung mga lugar na ano. Tsaka, unfair doon sa ibang mga kontratista na sinabi na gumawa ng Ghost Flood Control Project. Yun naman pala na i-deliver. Ano? Anyway, ibang usapin pa yun. Ang sinasabi nyo, hindi dapat mag-rely lang sa coordinate. Ano pa? Napagka-komplikado actually kung titignan mo, pero kung susundan mo lamang ang sistema, ang coordinates nakakatulong, pero sa pag-imbestiga, hindi yan ang final na pamaraan para mo ma-determine or ma-identify or makita ang isang proyekto. Sa aming experience sa Sir Angelo, ang pag-monitor mo, no, pag-imbestiga mo, unang-una, tandaan natin na sa General Appropriations Act nakasulat ang mga proyekto. Okay. Ngayon, sa bawat proyekto na nakatalaga dyan, may kaakibat yan or may kasama yan, individual na bawat isa niyan, meron tinatawag na UACs. Unified Accounts Code Structure. Again, this is given by the DBM for auditing and financial report purposes. Teka muna ha. Unified Account Code Structure. Structure. Okay. Yes. Okay. Now, in other words, no, kapag bawat proyekto o bawat line item meron ng UWACs, continuous yan. Dahil yan ay binigay ng DBM, yun ang gagamitin ng public works din sa kanilang mga reporting. Ngayon, kung ako, di ko na kailangan pupuntahan ko pa ang lugar kung talagang kailangan, no? Ang first ko na gagawin ay pagtingin ng tinatawag na physical report. Okay. Under the physical report, bawat particular, bawat line budget item, makikita mo kaagad yung UWACs code. And then, ang physical target nito, ano na ang naggawa. As it progress, makikita mo rin yung kanilang accomplishment. So ngayon, halimbawa, nakalagay na 80 or 90 or 100%, susundan ko pa rin yan sa tinatawag na financial report na makita mo ang statement of allotments, obligations, and balances. Against, ang una mo makita bago ang physical program or projects na anong tawag nito, description, nandoon si UWACs. Ngayon, nakita mo rin yung allotment. So, magkano ang kanyang amount. Tapos, magkano ang obligations. Magkano ang balance. Meron ba augmentation. So, makikita mo, magbabalance to sa physical at saka financial report. Doon ako nalulungkot dahil wala akong naririnig na ganon. Ang punto ko, siguro sa parte ng nag-imbestiga, hindi nila nakalimutan siguro nila yung aspeto na yun. Otherwise, my God, matali mong i-determine kung anong sitwasyon ng isa na proyekto. So kung sinabi mo na 4,000 yan or 30,000 yan or 50,000 projects yan, may kakibat na UWACs, susundan ko lang yan, and then saka ako pupunta na magkaroon talaga ng actual, kung gusto mo, puntaan mo na para sa actual
inspection. Okay. Sir JR, kung ang pagbabasihan na natin ay yung input din nila na ilalagay dun sa UAC, Unified Account Code Structure, paano nga kung may collusion? Kasi yun ang halimbawa dito sa Bulacan, kaya ho naging namayagpag yung Ghost Project, kinonsinti pati ng mga taga-kuwa lahat sila on the take Dahil meron din po tinatawag na abstract of bidding. Makita mo kagad collusion kasi halimbawa sa distrito, sa abstract of bidding, yung binibid na isang proyekto, makikita mo sino ang nagbid, magkano ang napanalo at sino ang nanalo. No? So, sa halimbawa, meron mga 50 na proyekto, kung pare-pareho lang na company ang nanalo, through abstract of bidding, ma-determine mo rin. So, you're saying... So, ang importante lang na sa kahit anong gagawin mo at anong investigation mo sa lahat ng mga proyekto at mga activities or programs or kahit na anong mga serbisyo, lahat yan, kapag ka naibig, actually nga, di ko maintindihan, no? Because very systematic ang ating procurement, no? So, kung titignan mo, yung paper trail, ano yung, anong tawag dito, by the time na nanalo ka, bibigyan ka ng notice of award, meron kang notice to proceed, tapos, bibigyan ka ng mobilization, progress billing, final payment. So, meron mo yung mga amount na yan at saka klase ng dokumento, hindi ka pwede magtago. Kung kumpleto ka sa dokumento. Ayun. So, kung... Again, ako, kahit wala akong coordinates, basta meron na akong physical, meron lang akong financial report at meron lang akong tinatawag na abstract of bidding. Kuha ko lahat. Hindi po pwedeng magtago ka sa ganong klase na transaction. Ayun. Kahit sabihin mo na ghost pa. Kaya nga nalaman mo ghost dahil may documentation. Wow. Merong proposal, merong approval, merong release. Kahit ka pwede magtago. Pero kung hindi ka marunong mag-appreciate sa mga ganitong dokumento, magtago ka dahil wala ka talagang makikita dahil ikaw mismo ghost ka na naghahanap. Teka muna, baka hindi nila binabanggit yung UAC, yung Unified Account Code Structure, para nga maitago. Yan nga, kwento. Okay. Anyway, sa mga taga-ICI na nakikinig ngayon, alam ko nakikinig yung mga kaibigan natin dyan sa Independent Commission for Infrastructure. Ayun, silipin nyo na rin yung UAC sa bawat project. Silipin ang UAC, silipin ang abstract of bidding, silipin ang financial at saka physical report. Makikita mo na lahat ang sitwasyon at ang mga proyekto na meron sa departamento ng public works. At saka nila puntahan doon sa sa yung actual para okay. Anyway, well taken at nakakatuwa yung sabi niyo ba wala din silang kumpletong list ng projects? Posible yan. Kung ako maliit na anong tawag dito, maliit na grupo na nag-monitor, alam mo, nakakainis actually. Makikinig ka isang tinatawag na spokesperson tapos di mo alam pinagsasabi mo. Kawawa ang departamento. And kawawa ang mga tao. Okay. Sige, loud and clear. Last point na lang. Na-review nyo na yung na-review nyo na yung tawag dito? GAB, yung GAA pala. General Appropriations Act sa 2026. Na-review mo na? Hindi pa? Yes, na-review na. May flood control, di ba? Aminado naman ang Senado na may flood control.
sa totoo lang, yung sinasabi ni Senator Lacson, tama yun dahil sa public works lang, actually, merong isang item na nagsabi, deserting, dredging, and cleaning, di ba, flood control yan, no? Lumusot yan. Magkano? Lumusot yan doon sa BICAM. At saka doon sa CPAG, meron ding patungkol sa flood control at saka sa basic infra, yung BIP sa kuan. So, nandoon pa rin, Sir Angelo. Total. Again? Total, magkano ang total? Anong tawag nito? Maliit siya, Sir Angelo. I think nasa mga 200 to 300 million lang yan. Okay. Pero, hindi yung amount, Sir Angelo, dahil alam mo, kung susundan mo yung kaso ng Disbursement Acceleration Program, meron doong Supreme Court decision, very clear yun, na kapag ka, anong tawag dito, kapag ka meron ka augmentation or meron kang realignment, hindi mo pwedeng gagawin yon na wala kang existing na line budget item. So para sinadya yan na nakapark lang. Tapos alam mo, siyempre, sa 2025 budget nila, marami talagang savings yan. So, saan mo ilalagay? So, gagamitin mo yung mga yun. Oo. Ayun. Anyway, sige, abangan ho namin yung iba pang mga disclosure ho ninyo, ano ha? Alam ko, tumawag na rin sa inyo si Senator Ping. Hindi naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Magaling lang talaga si Senator Ping. Talaga. Aral na si Senator na mahusay. Pero before, talagang nagsama kami. Pero ngayon, aral na yan. Hindi mo na maloko si Senator. Okay. Sige. Tawag ko kami pagka meron pa kaming nakita mga bagong information na Sir JR. Thank you. In the meantime, dagang salamat, may buntag. Si Ginoong Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Ilang dekada na ho nilang pinag-aaralan ang General Appropriations Act ng bawat taon. At sila nga ho